Simple dedication cake. Napakadali lang naman gawin yan. Plain white lang naman. Lalagyan mo lang siya ng dedication. Dapat hindi mahal ang charge mo. Dapat budget lang siya. Ito lang yung rate niya. Kasi wala ka naman gano'ng ilalagay na topper. Bilis lang naman yan siya gawin. Plain white lang kasi hindi mo na kailangan magkulay. Tapos wala pa yan siyang border. 'Di ba? And then dedication lang. Tapos plain black color lang siya or isang kulay lang siya. Dapat budget friendly din lang yung rate mo dyan. Kasi hindi siya mahirap gawin. Susulatan mo lang naman. Ang tanong, ganun ba talaga ka easy peasy pag simple dedication cake? So ito yung reality. Struggle si baker sa paglagay ng dedication cake. Bakit? Pwedeng may sinusundan siya na pattern o hindi kaya particular si client sa alignment ng sulat or ng font ng sulat. What if ganun nga si client? Particular siya sa lahat ng details. Hindi yung basta, ito yung dedication cake, isulat mo lang siya ng ganun. What if hindi ganun si client? What if sinabi niya na dapat naka-align siya ng ganito, dapat ito yung exact na format, ito yung ganito, ganyan, or what. So, diba, kung titignan mo siya, napakadali lang. Pero kung i-apply mo na sa katotohanan, challenge pa din yun sa baker. Lalo pa, believe me, hindi ganun kadaling magsulat sa cake. Kasi pag nagkamali ka, hindi yan i-erase mo lang ng ganyan. Baga challenging niya na ibalik na mukhang maayos pa ulit si cake. Kasi, lalo na pag sa mga whipping cream, pag nag-set na yung cake or nag-rest na yan siya, nag-start na yan mag-create ng mga air pocket na pwedeng magbutas-butas na siya. Pag nag-garn na siya ng mali at tinungkab mo, medyo mahihirapan ka na pakinisin siya ulit na maging smooth yung surface niya. So, kailangan din namin ng skills or idea or technique kung paano namin na pagmumukhaing wala siyang bakas. So, ayan, nakailang palit na ako ha. Pag sa simpleng white na ganyan, kailangan ko pa maglagay ng ng outline sa ilalim kapag darker color yung isusulat ko, which is black par dito nga. So, ngayon, nagkamali ako or totally nagkamali. Hindi sakto yung alignment. Napakahirap kahit na itansya ko pa ng ganyan. Ang hirap pa din niyang ma-eksakto. May isang possible way is lagyan mo siya ng sulat ng toothpick or sa anything sharp na maging guide mo. Pwedeng ganong factor yun Kaya lang, magiging 3 yung susundan ko kasi from toothpick, pag nagkamali ako hindi sakto, uulitin ko siya, papakinisin ko. So, almost same with, sinulatan ko siya ng plain white na outline, tapos, yung pinaka-final na darker color, di ba? So, pag nag-toothpick ako, nagkamali ako, i-erase ko. So, ganun din yun. Tapos, lalagyan ko din siya ng outline na white. So, ganun din lang siya. Might as well, instead na gamamit ako ng toothpick na pang sulat na pattern, diretso na white icing yung gagamitin ko. Diba? Para at least, same lang eh. Kasi mas mahirap saluin. Ano bang tamang term? Yung may pattern ka na ng ganyan, tapos papatungan mo siya. Pwede kasi yung stroke ng hand mo, hindi mo siya maisakto kung ano yung unang outline mo. So, challenging pa din siya. Hindi porke na simpleng cake dedication lang yan. Napakadali lang yan. Okay lang kung wala kang sinusundan na alignment, wala kang sinusundan na font text, wala kang sinusundan na pattern or basta ganyan, wala kang anything na sinusundan, basta isulat mo lang dedication, mapagkasya mo to, okay na kung ganun lang, walang problema. Pero pag particular si client sa mga details and everything, kahit simpleng cake dedication lang siya, napaka-challenging gawin. Yun. Diba? Yung pagsulat mo pa nga lang na tignan nyo, hindi ko siya naisakbot or hindi ko siya naisakto doon sa outline, nahulog siya. So, kailangan dahan-dahan ko naman siya i-erase si dark color.
Kasi magmamantsa yan siya dito sa pinaka-base frosting ng cake mo. Kaya dapat sakto mo siya kung ano yung pagkakalapat mo ng light color. Kailangan sakto mo din i-apply yung darker color para yung mag-a-absorb na white na outline, magmantsa man siya, yung dark color, parang magiging shading na shadow, parang ganun yung magiging itsura niya. So, maganda yung magiging kakalabasan, parang may shadow effect lang siya. Pero, kapag from light color, like sa white na yan, idiniretso mo yung dark color, hindi maganda yung pagiging mancha na kalalabasan niya kasi magiging, ano ba yun, smudge or clot. Basta ganun, nagkalat, ganun yung itsura niya. Kaya dapat kapag may darker color ka na ilalagay, tapos light yung kulay ng cake, dapat may outline ka talaga. And then, para hindi ganun makalat yung magiging stain niya, kailangan i-rest nyo muna si cake para slightly mag-evaporate yung moist niya. Same with doon sa cream na pinangpapipe ninyo. Kasi kung medyo moist yan siya, kailangan mag-evaporate muna siya bago nyo siya i-pipe. Lamutakin, ano ba to? Lapirutin nyo muna yung pangsulat ninyo bago nyo siya ilagay para smooth yung magiging cream ninyo pag sinulat nyo na siya. So, hindi porke simple dedication cake, simple din lang ang procedure para magawa yan. So, ayan. May mga flows pa din itong pagkakagawa ko. Siyempre, hindi talaga ganun kaganda yung penmanship ko, pero kailangan pagandahin natin. Kaya, hindi pwede yung pwede na yan. So, may makikita ninyo, pag hindi perfect yung pagkakapipe ninyo na may parang alon-alon siya, gumamit lang kayo ng toothpick or kung ano man sharp meron dyan, yun yung pang ayos ninyo. So, yun na mga mamis. Paalam. Ciao.